Ilang paglilinaw kaugnay sa mga remittance sa iba't ibang ahensya at komisyon ang sinagot ng PCSO kasabay ng kanilang budget briefing ngayong araw sa Committee on Appropriations. Ang detalye hatid ni Faith Santiago. Every peso entrusted to PCSO carries with it a responsibility to serve. Our budget, therefore, is not simply a financial plan. It is an instrument for expanding access to healthcare, strengthening our assistance program, bringing essential services closer to communities, and ensuring that our operations remain efficient, accountable, and responsive. Umarangkada na ang budget briefing ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Committee on Appropriations sa Kamara na itala sa loob ng ilang nakalipas na taon ang nag-generate na kita ng ahensya na aabot ng humigit kumulang 60 billion pesos mula sa kanilang games at activities. Ang malalaking bahagi nito ay inilaan sa medical assistance na aabot sa 8.1 billion pesos para sa higit 681,000 na mga pasyente mula 2024 hanggang kasalukuyan. Gayun din sa hospitalization support at essential healthcare transport. Para sa fiscal year 2027, inilatag ng PCSO ang kanilang budgetary highlights at major thrusts, nakabilang ang distribusyon ng landing craft vessels sa coastal provinces and municipalities, donation ng medical equipment, pagsali sa government initiative upang makapagtatag ng Radiation Oncology Center at iba pa. Inaasahan ng mga angat ng 1.93% ang total retail receipts para sa 2027 na magkakahalagang 67.18 billion pesos mula sa Lotto, STL at NISP. Samantala nilayo naman ni Assistant Minority Leader Iris Montes na tanungin ang kaugnay sa delayed remittances ng ahensya sa PhilHealth na probisyon sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Bagay na tinindigan ng PCSO na simula 2022 ay nagre-remit na ito ng 40% net charity fund quarterly sa National Treasury. At nagkaroon pa ng pagkakataon na personal na isinumite ito ng kanilang general manager. Nirequest naman sa komite ang opisyal na pagsumite ng remittance ng PCSO kaugnay dito nang sa gayoy maaral at maitugma sa mga datos na manggagaling sa Department of Finance o Department of Budget and Management. Humingi din ng paglilinaw si Isabela 5th District Representative Faustino Michael D. III bilang chairperson ng Youth and Sports Committee hinggil sa net charity fund remittance nito sa Philippine Sports Commission o PSC dahil 1.5 million pesos pa lamang ang itinalang natanggap ng komisyon para sa buong taon ng 2025. 1.5 cannot possibly be the 30% of the charity fund of 6 draws. 655 draws alone generates hundreds of millions. So for the record, has PCSO fully complied or this 1.5 million payment is an extent of it? What is the total accumulated amount owed since 2026? I heard it's around 30 billion. Can we have the exact amount? How much has actually been remitted? And on what schedule will the balance be settled? Ayon sa PCSO, unang nakabase ang pondong ireremit sa percentage ng bilang ng lumang sweepstakes race na itinanggal na. Kaya naman ibinatay na ito sa percentage ng bilang ng draws sa kanilang 6-digit games, kung saan parehas pa rin ang mechanics nito. Pareho po ang mechanics noon. Yun nga lamang po, hindi kasing laki ang naging share ng PSC. So ganun pa man ho ay kami ho ay nag-remit na rin ho alinsunod sa huling desisyon na itinadhana po ng Supreme Court. Sa amin pong kwentang ginawa ho base ho doon sa amin hong sarili interpretasyon ay meron pa nga po kaming over remittance. In the amount of 45 million. Pero ganun pa man ho ay patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa PSC. At muli naman pong maibalik doon sa dating batas ay amin po naman ngayon pinagsisikapan na maibalik po yung yung sweepstakes race. Dagdag naman ng ahensya na ang kanilang total na remittance sa PSC ay higit 122 million pesos na mula 2006 hanggang kasalukuyan.
Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.